gagawa tayo ngayon, deband. Ang problema nito, nagkakaroon siya ng vertical lines. Pero chinik ko yung kanyang DC to DC, normal ano. So ito yung kanyang power supply. Tapos may tikon siya dito. Yung tikon niyan parang ganito. Yan, ganito yung tikon niyan. Yan. Tapos yan yung kanyang mainboard. So yung number ng tikon pala ito. Yan. So pag naka-trouble kayo ng ganitong model ng tikon niya or board number niya, so malaking guide ito sa inyo. Kasi ito, natagalan din ako bago ko eksakto yung pinaka-trouble niya at matrace natin kung saan ba talaga nagmula ang problema niya. So nakikita nyo yung mga resistor na yan. Yan, ang dami nating resistor na pinagtatryan error. Lahat yan ay umiinit. Lakas ng init niya. Hindi mo siya mahawakan ng normal. Okay, so ngayon, yung resistor na yan ay ito yon. Yan, ang value nito 100 ohms. Yan, pag kinabitan mo siya ng malaki, tapos pag hinawakan mo yan, sunog ka agad yan. Hindi siya tumatagal, nasusunog ka agad. Ganon din sa kabila. Yan, ito naman yung sa kabila niya. Yan. Pag nilagyan mo ng 100 ohms na yan, na malaking resistor, sunog din ka agad pag pinagana mo. Ngayon, yun no, kaya mo na siyang hawakan, wala nang init. Normal na. Sa kabila ganon din. Normal din siya, hindi na rin siya umiinit. Yan, no? Samantala nung hindi pa natin nakuha ang pinaka-problema nito, pag nilagyan mo siya ng 100 ohms, saglit lang, umuusok na kaagad. Kagaya nito. Ito, 100 ohms ito. Nakita nyo ba? Yan, no? 100 ohms ito. Pero, saglit lang sunog na kaagad. So, nagtataka ako bakit ganon. Samantala, ang pyesa na nakakabit dito ay maliit lang naman. Yan. Yan lang naman yung pyesa na nakakabit yan. Ang kinabit ko dyan ay 1,000. Pero pag sinukat mo yan ay 100 lang yan. 100 ohms. Yan. Okay. Sa kabila, ganun din. 1,000 din yung kinabit ko rito. Pero pag sinukat mo yan ay 100 ohms lang yan. Okay. Ang dati niyang resistor ay ito. Yan, sunog, di ba? Yan, sunog yung dati niyang resistor. So hindi ko rin makuha yung value. Pero naaninag ko diyan ay 100, 101 ang nakalagay diyan. Tapos so natagalan din tayo bago natin makuha yung pinaka problema nito. Ito yung model ng kanyang unit. Yan, deband model 50UHB 300. So ngayon, okay na yung display niyan. Yan, normal na yung screen niyan. Normal na yung display niya. So akala ko talaga nito, unang trouble ko dito, akala ko ay sira tikon. Tapos pumunta ako sa top board, akala ko lang yung sunog. Yun lang yung problema niya. So nagpalit ako, sunog pa rin. So ang pala, pag ganito yung panel na naka-design, ito yung number ng panel. Yan, ang number niya. Sa kabila, ganun din yan. Hanapin natin number. Ito, ganun din ang number niyan. Para hindi kayo mahirapan pag nag-trouble. So, ang naging main problem talaga ng unit natin ay yung SMD. Ito yon ang salarin. Ito. Yan. Yung D004. Yan yung naging problema niya. Yan. D004. Itong D003 ay okay pa. So ito lang yung pinalitan natin, D004. Yung luma niyan ay dito nakakabit. Ayun, oh. Yan. Yan yung luma niyan. So ngayon, normal na siya, no? Kaya mo nang hawakan yung resistor na ito. Yan, no? Diba? Kaya mo na siyang hawakan. Hindi na umiinit. Tapos sa kabila ganun din. Ang pinalitan din natin dito ay ito, D004 din ang pinalitan natin. Itong isa D003 ay okay din.
So nung nagpalit tayo dyan, una dito tayo nagpalit, nagnormal siya. Yan, nagnormal kaagad yung resistor dito, hindi na siya uminit. So yung sira na yan, ito naman yung kanyang sira. Yan, yung isang piyesa na yan. So nakahanap tayo. Okay. So yung number pala ng piyesa na yan, yung number nito, ito yon, 4266H. Yan yung number niyan. Tapos yung kinabit natin, kumuha tayo dito sa board na ito. So ito yung AUO. Tapos yan yung board number. So dyan tayo nakakuha ng pamalit na piyesa. Ito. Yan, may isa pa dyan natira. Yun o. Mayroon pa isa dito natira. Kunin na lang natin yung number nito kung ano yung number. Okay, so ito yung pinalitan natin. Ito yung pinalit natin. Ito yung number sa taas, tapos may number pa siya sa baba na ganito. So, tinry lang natin kung uubra. So, umubra naman siya, no? So, yan lang yung naging problema nito. Yung piyesa na yan. Tapos, sa kabila, ganun din. Kaya pag naka-trouble kayo ng mga ganitong issue, so ganun din yan ang pinalit natin. Kung maka-trouble kayo ng ganitong problema, yung pagbukas mo niyan, makikita mo yung bar lines lang na vertical. Tapos walang picture, walang aninag. Pag tinanggal mo yung isa, ganun din, wala din, blanco lang. Kabila, blanco din. Parang mag-iisip ka na yung problema ng unit mo ay tikon. Kasi walang display. Blanco lang talaga siya, vertical lines lang talaga siya. Minsan nagbubuo yung vertical line sa screen, minsan naman mga kakaunti lang yung vertical na makikita mo. So malaking tulong ito, lalo na mga ganitong modelo ay bagong labas din ng mga panel ito. Ngayon lang tayo naka-trouble ng ganito, pero napagtiyagaan pa natin, no? Okay na siya. So yun lang yung ginawa natin. So kunin nyo lang yung mga number dito ng resistor na nakakabit. Baka in case na kailangan nyo yung number, yan. Okay, hanggang dulo yan. Ito yung kaliwang side. Pag nakadapa. Ito naman sa kanang side pag nakadapa. Kunin lang natin yung mga number ng parts para mayroon kayong basihan pag in case na kailangan nyo ng number ng pyesa, no? Okay, so ayos na. Tapos yung board naman niya, ito naman yung number ng board niya. Yung T-con kanina, naibigay ko na rin yung number ng T-con. Yan. So yung ginawa natin dito ay magkaiba ng pyesa na kinabit natin, ano? Ito yung original, ito naman yung pinalit natin. So wala siyang polarity, ano? Kahit nagkabaliktad yung kabit mo, okay lang. Wala siyang polarity. Yan, no? Okay siya, no? Normal. So, nakuha pa ito sa repair. Okay. So, magpa-final test na lang tayo. Okay. So, ito na. Bali, pa-final test na natin yung deband natin. Yan. Power on ko lang. Okay, lumabas na si deband. Yan. Okay na yung display niya. Okay.
yung problema nito ay naka-try din tayo ng Caterpillar na resistor para makuha natin yung value, pero pala doon. Hindi pala doon yung pinaka main problem niya. Ang talagang problema pala niya yung parang maraming paa, yun yung naging problema. Kaya yung resistor na nakakabit ay nasusunog. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video